Hello everyone! Welcome and welcome back to my vlog! Merry Christmas and Happy New Year to everyone! Especially to every special needs parents like us. So for today's video, I just wanna ask you, Sire, give it to Kuya. paano kayo nag-Christmas? Kasi 'di ba mahirap ang hirap mag-celebrate. Hindi naman mahirap pero medyo kailangan i-adjust mo yung sitwasyon sa kalagayan ng mga anak mo kunwari. Dahil madali sila ma-overwhelm sa lugar at hindi nila naiintindihan yung Christmas minsan. Medyo, tas minsan disruptive yung mga anak mo, yung bang magulo. Kagaya ni Sire. Alam mo, ang ginawa niya sa mga regalo sa under ng Christmas tree ng sister-in-law ko. Hala, sige, pinagbubuksan niya lahat. Tas dinaganan niya. Tapos si Primo naman, as usual, nandun siya sa taas, dun sa favorite spot niya, dun sa safe space niya, dun sa bahay na yun. Kasi mga ilang beses na rin kami nagpupunta doon, tapos nag-stay kami doon for events, sometimes. So, yun, nakahanap na si Primo doon ng safe space niya. So, ang nangyari sa amin, ang ginawa namin, yun pa rin, ginawa namin, pumunta pa rin kami sa bahay ng in-laws ko, celebrate doon kahit medyo magulo-gulo si Sar. Masaya naman kung ano nung ginagawa namin. So, minsan, hindi ko naman tinitiis, pero, kumbaga, wala ka na magagawa, ganun talaga eh. So, kailangan mo lang ng mga, kunwari, pamilya ng asawa ko, alam na nila na ganun si Sire. So, ganun si mga anak ko. Wala na sa kanila. Kumbaga, normal na yon. Kaya, nakakapag-enjoy ako. Bagay! Ginagamit! Saan ginagamit? Maligo! Pwede. Maligo! Damit! Oh! Damit! Pansimba! Polo! T-shirt! Sando! Tapos maraming tumitingin sa anak ko, nandiyan mama ko, nandiyan papa ko, marami kapatid ng asawa ko, mga kapatid ko. I don't know, we're sure. Kaya, medyo, alam mo yon pagka, yung nung una mong, syempre, nung unang nag-a-adjust pa lang kayo sa lahat, nag-a-adjust pa kayo, paano mo, alam mo yun, paano mo tatansyahin yung anak mo. Mahirap, 'di ba? Mahirap nun. Tapos ngayon alam mo na paano kayo magli-live. So ngayon alam mo na kung paano mag-a-adjust sa sitwasyon. Mas medyo dumadali. Or nagiging numb. Nung 25, 'di ba, ang normal way is like namamasko, ganun. Kami umaalis kami. Meron kaming routine. Siguro yearly routine na namin na magpunta ng Banff tuwing Christmas. Tuwing 25, alis kami, ipapasyal namin yung mga anak namin. Kasi, alam nyo ba, pagka nakasakay sila sa sasakyan yung mga long drive, feeling ko dun lang ako nakakapagpahinga kasi kalmado sila, nakaupo lang, walang hila ng hila sa akin, walang ganon, yung walang malikot na kailangan ko habulin, ganun. Tas sila, normal lang, parang titingin-tingin sa kalsada kahit wala naman tinitingnan. Basta parang dun ako mas nararamdaman ko yung pahinga. Kahit nakakapagod magbiyahe kasi hindi naman medyo malayo, pero parang nasanay ka na. Yung Banff dito parang ilang oras lang. So, i-share ko din kung
kung ano na yung mga improvements nila, kahit papano. Yun nga, nagto-toilet na sila, kagaya nung nasa vlog ko nung last time. Unlike nung before sila mag-aral, medyo mas mahirap nun kasi mas kinakapa ako pa, nasasaktan pa ako pag hindi nila nagagawa. Ngayon, parang hindi, malakas na yung faith ko na magbabago rin, mag-change din, hindi mag-i-stuck sa ganun. Tapos, parang, alam mo ba, kasi last time, nung last Sunday ata yun, may preach na yung pastor namin sabi, hindi porket mahirap ngayon, mahirap na bukas. So, parang, oo nga, no? Kasi parang noon, talagang, noong umpisa, nung diagnosis ng mga anak ko, syempre, hindi mo nga, ang hirap nga naman i-adjust yung sarili mo dahil hindi naman kayo namuhay ng ganun kasi normal kayo. Or, hindi ako sure. Hindi ako sure sa normal ako. Pero, kumbaga yung typical way of living ng isang normal na tao. Tapos magkakaanak ka ng different way of living naman sila. Ganon. So, ako, pagka pala nagkaanak ka ng merong ibang way, paano mamuhay, parang ma-adapt mo sila. Ma-adapt mo yung kung paano sila mamuhay. So, meron kang ring ibang mundo na included sila, na nandun, maiintindihan mo pala. Oh, ito pala yung naiisip niya. Iba pala yung nagre-register sa utak niya. Kagaya ng si Sir kasi, kunwari, ayaw niya ng mainit na gatas. Ito yung anak ko non-verbal pero nakanta So, iba pala yun. Kunwari si Sire, sasabihin niya, cold. Ibig sabihin niya, kasi yung dede na naibigay ko, hot. So, ang gusto niyang sabihin sa'yo is, it's hot. So, I want cold. Yon, ganun siya. As si Sire, marunong siya mag-sorry. Tapos, pag nasaktan mo siya, nahampas mo lang konti, papakita niya sa'yo kung saan mo siya nahampas konti. Sasabihin niya, sorry. Say, parang gusto niya mag-sorry ka. Ganun si Zaire. Ewan ko, alam nyo, sa totoo lang, may mga characteristics yung mga anak ko na nakikita ko yung sarili ko nung bata ko. Kaya, naiisip ko, undiagnosed lang ako. Kasi noon naman, wala namang ganyan, diba? Sabihin lang, matigas lang ulo. Ayaw lang talaga magsalita, na mahiyain lang. Mga ganun. Magsasalita rin yan, mga ganun. Hindi mo sure kasi hindi rin naman, parang hindi rin sure ng mama ko. Kasi okay naman ako ngayon, Pero alam mo yun, parang ako, pumapag-asa ako na, siguro kung sakali man na ganun din ako, autistic na parang high functioning naman ako, kaya mag-live alone. So, siguro yung mga anak ko, someday, magpapago rin sila, magmamatured in a way na makakasabay din sila sa buhay, pero hindi kagaya ng buhay na normal. Makakasabay sila, pero kunwari, may iba silang way. Maybe slower way, much calm way of living. Hindi kagaya ngayon. Sobrang fast-paced, diba? Para sa mga taong kagaya natin na normal. Mga kagaya ng mga events. Actually, yung birthday ni Primo, birthday ni Sire, lagi kaming nagsiselebrate sa ibang way. Or like, mag-aalis kami ng bahay, magta-travel ng konti sa birthday ni Sire or ni Primo, or dadalhin ko sila sa mga lugar na ma-appreciate nila sa pag-birthday nila, or papalaro ko sa kanila yung mga gusto nilang laruin. Kagaya si Sire, gusto magputok ng lobo. Ay, sige, nagpalobo ako ng mga lobo. Tapos, hinayaan ko siyang kasi gusto niya mag-crush mag-crush ng mga bagay. So, siya, gusto niya yung feeling ng may pumuputok. Thank you nga pala sa mga sponsor ng clay ng anak ko.
Yan, ninang nilang si Lisela, tsaka yung si Angel, yeah. Oh, Angel. Tapos yung sister-in-law ko, grabe yung Clay na kailangan ng anak ko araw-araw. Kasi alam mo kung bakit Clay? Oh no. Alam mo bakit Clay? Kasi si Primo ang galing mag-spelling gamit yung Clay. Isipin nyo yung antelope, otter, alligator, ape, lahat. Yung mga lahat ng A, paborito niya kasi A. Pero one time nakita ko siya nag-spell ng bird. Bird, sabi niya. Kaya niya ginaganon yung bibig ko, nakikita niyo. Kino-confirm niya kung naiintindihan ko siya na, Angel. Kino-confirm niya, sasabihin mo na parang, sabihin mo yung ibig ko sabihin kung naiintindihan mo talaga. Ganon siya. Kaya niya hinahawakan yung bibig ko. Tapos marunong siyang mag-spelling, ganon. Marunong siyang mag-spelling gamit yung Clay mismo. Tapos parang, feeling ko din, may photographic memory siya kasi nung one time na nalobat yung kanyang iPad, wala siyang mapaggayahan ng mga letters na yun. Parang siyang gagaganyan. Tapos, nag-iisip siya, ano nga ba ng spell nun? Parang gumagano siya. Tapos, na-spell niya naman, otter, angel. Ang dami nga niyang, like araw-araw, iba-iba yung mga natututunan niya. Tapos si Sir naman, napakatalino. Feeling ko kasi napakatalino niya very bright. Kasi gets niya yung bawat kilos namin, bawat galaw namin, bawat salita. Gets niya na, alam niya na, nauutusan na rin siyang kumalma minsan. Kasi, ang mahirap silang siguro kay Sir, yung tuwing lalabas kasi kami, meron siyang sariling routine. So, kailangan yung nasa utak niyang routine ang mangyari, hindi naman kami ganun lagi. Kaya minsan pinapaintindi ko sa kanya, wait, this one first before we go there. Parang ganun. Minsan, it takes time para mag-transition siya, mag-change, like mag-process na, magbabago pala ng pupuntahan. Talagang iiyak muna siya or iiyak siya tapos mag-iisip-isip, iiyak na naman hanggang sa maging okay siya. Ganun si Sire. Kaya dun lang ako nahihirapan sa kanya sa kailangan masunod. Hindi pwede bumalik, hindi pwede palitan, parang ganun siya. While kay Primo, okay naman yun. Minsan, pero minsan nakikita ko rin siya na parang, wait lang, kailangan mo ako sundin. Parang ganun, kasi alam ko ganito Alam ko dapat ganito Dito tayo dapat ganun. Ganun si Primo. Ganun sila, minsan, pero mas malala si Sir sa ganun. Si Primo naman, madali, sa sensor talaga. Mataas yung sensor niya, yung sensitivity niya. Minsan sa sounds, or sa lugar, minsan nag-grounding, alam niyo yung, para maramdaman niya yung minsan para mag-regulate siya, kailangan niyang dumapa sa lupa, sa kahit saan pa kami, kahit sa train, sa kahit saan, lalapag yan, dadapa, hinahayaan ko lang kasi dun siya nakakapag-regulate. Dun ko siya naintindihan. Meron din ako mga nakikitang autistic na ganun, na nadapa sila. Tapos maya-maya mawawala na yung pagme-meltdown nila kasi parang nakapag-regulate na sila. So yun, na-share ko lang naman kasi gusto ko rin i-advise sa inyo or yung experience ko din talagang mahirap. Kaya hindi kami nakakapunta ng ibang party or nakakapagsaya sa isang event or gumagawa ng sarili naming event. Kasi mahirap talaga kasi yung mga anak ko. Pagod. Kaya ganun din kami pag Christmas. Tamang alam mo yun, dahil lahat alam naman na yung sitwasyon ng anak ko. At take note po, hindi po sila nananakit. Yung mga anak ko kasi hindi po sila nananakit.
siguro, masasaktan ka nila pag sinaktan mo sila. Kasi ganun si Sire. One time kasi, may isang bata na naghihila ng t-shirt niya. Ginaganon. Nihila. Una, tinitignan niya lang. Tapos, nung inulit, dun, hinampas niya yung kamay. Which is, hindi ko naman, pero kasi, hindi nananakit yung mga anak ko. Nang hindi sila binabother. Yung magwawala sila, tas kakagatin ka. Depende. Kasi, noon si Primo lagi eh. Parang, nung mga panahon na hindi ko pa siya maintindihan, ganun siya, nangangagat. Pero hindi lagi. Hindi lagi. Ngayon, nabawas as in wala. Halos wala na. Halos hindi na. Tapos si Sire, hindi naman siya mamamalo or hindi siya mananakit talaga kung hindi mo siya sasaktan. Or kung hindi mo pinapakailaman yung kanyang gamit. At saka, hindi sila yung ganun. Hindi sila yung parang nagwawala. Iba sila. Nakikiramdam sila. Ganun. Pero may mga times na si Sire, pagka excited siya, talagang mahahampas ka niya. Di ba may mga ganun tayong classmate? Di ba? Okay, kilig na kilig. Para ma-express yung feelings nila. So, ganun din sila. Ganun din yung mga anak ko dahil hindi sila makapag-express ng sarili. Minsan sa ibang bagay nila i-express. Pero, alam ko yung mga anak ko, someday, magiging okay din sila in a different way, pero magiging okay. Kaya, yun lang, yung advice ko sa ibang parents na huwag kayo mawalan ng pag-asa. Pagpasensyaan nyo. Talagang ako din, pagod din ako, ang haba na din ang pasensya ko. Minsan, wala na rin talaga akong pasensya. Pero, anak ko to eh. Maglalaban ko to, diba? Minsan nga wala na akong pakialam sa mga tumitingin eh, pag umiiyak sila. Sabi ko, sige lang, mag-enjoy ka lang dyan na. Sige, maglagalag ka dyan sa train. Alam mo yun, kahit madumihan ka, lalaban ko na lang yung damit mo, wala akong pake. Mag-enjoy ka lang. Ganon. So, Merry Christmas everyone! And Happy New Year!